Umaga noon sa Maynila at ang hangin ay malagkit at mabigat dala ng ulan kagabi. Sa ilalim ng isang flyover sa magulong distrito ng Quiapo, isang matandang babae ang nakaupo, nakasandal sa pader na semento na nagsisimula ng lumutin. Kupas ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mukha ay larawan ng pagod na tinipon ng maraming taon. Ang mga taong dumaraan ay sumusulyap lamang sa kanya, ang ilan ay nagtatakip ng ilong, ang iba naman ay nagkukunwaring hindi siya nakikita. Ang pangalan niya ay Lola Tuding. Halos 3 buwan na siyang naninirahan doon matapos mawala ng maliit na inuupahang kwarto sa Tondo. Ang kanyang anak ay nagpunta sa probinsya at hindi na nagparamdam at ang kanyang asawa ay matagal nang pumanaw. Araw-araw, nabubuhay siya sa paghahanap ng tirang pagkain mula sa mga karenderya o sa pangangalakal ng mga plastik na bote mula sa mga basurahan. Ngunit ang umagang iyon ay may dalang kakaiba. Isang grupo ng mga pulis mula sa lokal na presinto ang nagsasagawa ng clearing operation laban sa mga taong lansangan na itinuturing na sagabal sa tanawin ng lungsod. Isa sa kanila, isang batang pulis na nagngangalang Police Corporal Marco Vargas, ay tila mayabang at mainitin ang ulo. Ang kanyang mukha ay tensyonado at bawat hakbang niya ay tila may dalang galit. "Hoy, Nay! Dito ka nga," sigaw ni Marco habang itinuturo ang kanyang batuta kay Lola Tuding. Dahan-dahang itinaas ni Lola Tuding ang kanyang ulo at ang kanyang boses ay paos ng magsalita. "Bakit po, iho? Nakaupo lang naman ako dito, wala akong ginagambala." "Panira ka sa paningin," sagot ni Marco ng pabalang. "Ang syudad na to, hindi para sa mga tulad nyo." Lumapit siya at biglang hinablot ang dulo ng luma at maruming alampay na nakabalot sa katawan ni Lola Tuding. "Huwag, iho. Yan lang ang natitira kong damit," pakiusap ni Lola Tuding, ang boses ay mahina at nagmamakaawa. Ngunit mumisi lang si Marco. Walang pag-aalinlangan, hinilan niya ng malakas ang alampay hanggang sa mapunit ito. Ilang mga residente sa paligid na nakakita ay nagsimulang kunan ng video ang pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone. Isang street vendor pa nga ang sumigaw, "Hoy, wag naman bastos, mamang pulis." Ngunit hindi ito pinansin ni Marco. Pakiramdam niya ay ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. "Umalis ka na. Linisin mo ang lugar na to," sigaw niya habang tinutulak ang marupok na katawan ng matanda hanggang sa muntik na itong matumba. Yumuko si Lola Tuding, sinusubukang takpan ang kanyang sarili ng punit na tela. Ngunit sa likod ng kalmadong mukha ng pagtitiis, mayroong ibang bagay na kumikislap sa kanyang mga mata. Isang tingin na matalim, malamig at puno ng kalkulasyon. "Sige, mamang pulis," sabi niya ng marahan. "Pero mag-iingat ka, ha? Hindi lahat ng marumi ay hamak." Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Marco sa loob ng ilang segundo, ngunit iwinaksi rin niya agad ang anumang pagdududa sa kanyang isipan. Hindi niya namalayan na ang mga salitang iyon ay isang babala. Nagsimula nang magkumpol ang mga tao. Naging tensyonado ang paligid. Isang batang ina na napadaan ang huminto at tinitigan ng masama si Marco. "Wala ka bang puso, kuya? Nakaupo lang naman yung matanda. Trabaho ko to." "At utos to," sagot ni Marco, tumataas ang tono ng kanyang boses. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkabalisa. Alam niyang maraming kamera ang nakatutok sa kanya, ngunit masyadong malaki ang kanyang ego para huminto. Samantala, dahan-dahang naglakad palayo si Lola Tuding, nakayuko. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi tunay na mahina. Sa dulo ng kalsada, nang sigurado siyang wala nang nakatingin, huminto siya saglit at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang damit. Isang maliit at lumang cellphone na nakakonekta sa isang halos hindi makitang earpiece. Ang boses mula sa kabilang linya ay matatag ngunit kalmado. "Target is engaged. Civilian cameras are active. Proceed as planned. We are in position." Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lola Tuding. "Copy, Commander. Operation Concrete Mask is proceeding smoothly." Ang palaboy na kanina lang ay inalipusta ay hindi isang ordinaryong tao. Siya si Police Major Teresita Reyes, isang senior intelligence officer na nagpapanggap bilang bahagi ng isang espesyal na operasyon upang buwagin ang isang network ng kotongan at pang-aabuso sa kapangyarihan sa hanay ng kapulisan.
Ang kayabangan ni Marco, nang hindi niya namamalayan, ay naging buhay na ebidensya ng kabulukan sa maliit na sistemang kanilang binabantayan. Samantala, sa isang police community precinct, SC, na malapit doon, dalawang kasamahan ni Marco ang nagbibiruan pa, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Si Marco ang tigas talaga sa mga pulubi, sabi ng isa. Nga, alam mo na, gustong magpakitang gilas sa mga boss. Ngunit, sa loob lamang ng ilang oras, ang pagpapakitang gilas na iyon ay babalik sa kanya. Dahil ang video na kinunan ng mga tao ay nagsimula ng kumalat sa mga Facebook Messenger group chat, hanggang sa umabot sa social media na may titulong "Pulis pinunit ang damit ng kawawang lola", netizens nag-init ang ulo. Bumuhos ang mga komento. Lumalala na talaga mga pulis ngayon. Kawawa naman si lola. Dapat sibakin sa serbisyo yan. Hindi pa alam ni Marco ang lahat ng ito. Nakaupo siya sa isang karenderya noong hapong iyon, nag-scroll sa kanyang cellphone, hindi namamalayan na ang sarili niyang mukha ang laman ng mga balita. At sa ibang lugar, si Major Teresita Reyes ay nakatutok sa isang laptop screen sa loob ng isang itim na van na walang marka na nakaparada sa kabilang kalsada. Sa screen, malinaw na nakikita ang mukha ni Marco, kasama ang lahat ng data na matagal nang kinokolekta ng kanyang team. Unang hakbang, tagumpay, bulong ni Teresita habang umiinom ng mineral water. Ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang naglalaro sa likod ng lahat ng ito. Alam niya na pagkatapos ng gabing ito, magbabago ang lahat. At si Marco, na kanina lang ay pakiramdam ay makapangyarihan, ay matututunan ang tunay na kahulugan ng kahihiyan at katarungan. Dumating ang gabi, at ang mga kalsada ng Maynila ay nagsikip sa mga sasakyang nag-uunahan sa gitna ng ingay ng mga busina at amoy ng lupang hindi pa tuluyang natutuyo. Sa karenderya malapit sa presinto, si Isida Marco Vargas ay nakaupo pa rin, prenteng naglalaro sa kanyang cellphone. Hindi niya namamalayan na sa nakalipas na ilang oras, ang kanyang mukha ay kumalat na sa daan-daang social media groups. Nalaman lamang niya ito nang dumating ang kanyang kasamahan na si Rico, na humahangos. "Tol, nakita mo na ba?" tanong nito na may pag-aalala sa mukha. "Ang alin?" sagot ni Marco na walang pakialam. "Yung video mo, pre. Trending ka sa TikTok, sa Facebook, sa lahat." Inabot ni Rico ang kanyang cellphone. Sa screen, isang 43 segundong video ang nagpapakita kay Marco na hinihila at pinupunit ang damit ng isang matandang babae sa ilalim ng tulay. Malinaw na naririnig ang boses ng mga taong sumisita sa kanya, na nagtapos sa mga sigaw ng galit. Ang pamagat ng video ay nakakakuha ng pansin, aroganteng pulis, pinunit ang damit ng pulubi sa Quiapo. Nasaan ang puso? Natigilan si Marco. Namutla ang kanyang mukha. "Teka. Miscommunication lang yan, Rico. Pinapaalis ko lang naman yung pulubi. Standard procedure yan." Tinitigan siya ni Rico ng seryoso. "Hindi yan ang problema, Marco. Eto, basahin mo mga komento ng netizens, galit na galit lahat. Yung hashtag na pulis walang puso, nagtrending na. At alam mo ba? Pinatawag na sa district office ang station commander natin." Napalunok si Marco. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Alam niya na ang digital na mundo ay walang awa. Kapag nag-viral, ang imahe ng isang tao ay maaaring masira sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, sa ibang lugar, sa isang simpleng kwarto na puno ng mga monitor at kable sa loob ng itim at walang markang van, si Major Teresita Reyes ay nakatutok sa mga screen. Sa tabi niya, isang lalaking nakaitim na jacket ang nakikipag-usap sa radyo. "Lahat ayon sa plano, ma'am. Kasama na natin ang publiko." Ang video ang nagsisilbing panlipunang ebidensya. Dahan-dahang tumango si Teresita. "Magaling. Pero hindi pa tayo tapos." Si Marco ay isang maliit na pinto lamang patungo sa mas malaking network. Kailangan nating malaman kung sino ang nag-utos sa kanya na gawin ang paglilinis na iyon. Pinakinggan niyang muli ang audio recording mula sa isang nakatagong mikropono na ikinabit niya sa ilalim ng tulay kaninang umaga. Isang magaspang na boses ang malinaw na narinig mula sa isang radyo, nagbibigay ng utos na paalisin ang lahat ng pulubi para maging malinis ang lugar bago dumating ang isang opisyal. "Ayan, narinig niyo," sabi ni Teresita. "May koordinasyon mula sa itaas.
Hanapin natin kung sino ang nasa likod ng utos na yan. Sinimula ng kanyang team na suriin ang mga internal na tawag sa pagitan ng presinto at ng district office. Ang resulta ay nakakagulat. Ang pangalan ni Police Major Lee Ramos, ang hepe ni Marco, ay lumitaw sa ilang mga pag-uusap na nagbibigay ng instruksyon na pangalagaan ang imahe ng lungsod bago magkaroon ng inspeksyon mula sa Camp Crame. Huminga ng malalim si Teresita. Kaya pala, lahat ng ito ay para lang sa palabas, para sa magandang report. Noong gabing iyon, lalong naging magulo ang sitwasyon sa presinto. Bigla ang ipinatawag si Marco ng kanyang hepe. Pumasok siya sa opisina na nakayuko. Si Major Ramos ay nakatayo na sa harap ng kanyang mesa, ang mukha ay tensyonado. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta nito, Vargas? Tanong ni Ramos sa tonong walang emosyon. Sir, paumanhin po, sir. Sumusunod lang po ako sa... Huwag mo akong sinasagot, sigaw ni Ramos. Ang video mo, umabot na sa regional director. Nakakahiya to sa buong institusyon. Alam mo ba kung gaano karaming tawag ang natanggap ko ngayong araw? Lalo pang yumuko si Marco, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Masyadong depensibo si Ramos, na para bang natatakot na madamay ang kanyang posisyon. Bukas, gumawa ka ng public apology. Kung kailangan, sabihin mong na-stress ka. Tutulungan kitang ayusin to para hindi umabot sa manlang parusa. Pagpapatuloy ni Ramos, bahagyang bumaba ang tono ng boses. Ngunit hindi pa rin mapakali si Marco. Pero, sir, yung matanda. Kakaiba po siya. Pagkatapos kong paalisin, bigla na lang siyang naglaho. Parang hindi siya ordinaryong pulubi. Tinitigan siya ng matagal ni Ramos, pagkatapos ay tinapik ang kanyang balikat. Huwag mo nang isipin yun. Mag-focus ka na lang sa paglilinis ng pangalan mo. Anong magagawa ng isang matandang pulubi sa isang pulis? Ang hindi alam ni Marco, ang mismong matandang iyon ang siyang gumagawa ng kumpletong report tungkol sa kanilang dalawa. Kinabukasan, ang video ay naging pambansang balita na. Nagsimula na itong ipalabas sa mga istasyon ng telebisyon na may kasamang matatalim na komentaryo. Isang pulis, nahulikam ng mga residente habang gumagawa ng hindi makataong aksyon laban sa isang matandang babae na hinihinalang palaboy. Ang pangalan ni Marco ay hindi opisyal na binanggit, ngunit alam na ng lahat sa kanilang lugar. Ang karenderya kung saan siya madalas tumambay ay naging tahimik. Ang mga kabataang dumadaan ay bumubulong habang sumusulyap sa kanya. Kawawa rin naman, sabi ng isang residente. Pero sino ba naman kasing nagsabi sa kanyang maging mayabang sa matanda? Sa kanyang inuupahang bahay, tinitigan ni Marco ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mukhang dati niyang ipinagmamalaki ay tila naging estranghero. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Lola Tuding, mag-iingat ka, iho. Hindi lahat ng marumi ay hamak. Ang boses na iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Major Teresita ang kanyang bagong pagpapanggap. Sa pagkakataong ito, nagkunwari siyang isang naglalako ng serbisyo ng masahe sa paligid ng presinto kung saan nagtatrabaho si Ramos. Sa pamamagitan ng kanyang maliit na network, narinig niya ang balita na mayroong daloy ng pondo para sa ipaglilinis ng kalsada na hindi kailanman naitala sa opisyal na ulat. Lahat ay tumuturo kay Ramos. Isang gabi, nakatanggap si Teresita ng isang naka-encrypt na mensahe mula sa kanyang commander. Bukas ng hapon, bigla ang inspeksyon mula Camp Crame. Ihanda ang ebidensya. Pangunahing target, Police Major Ramos. Isinara niya ang mensahe na may kalmadong ekspresyon. CJ. Oras na para tanggalin ang mga maskara. Ngunit bago iyon, nagpasya siyang gawin ang isang bagay. Ang harapin si Marco ng personal, walang uniforme, walang pagkakakilanlan, bilang ang matandang pulubi na ginampanan niya. Noong hapong iyon, sa isang parke malapit sa presinto, si Marco ay nakaupong mag-isa, ang mukha ay malungkot. Doon siya nilapitan ng isang matandang babae. Suot nito ang parehong kupas na damit, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinis ang kanyang mukha. Natatandaan mo pa ba ako? Mahinahon ang kanyang boses. Mabilis na lumingon si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kayo po. Ngumiti si Lola Tuding. Iho. Ako yung pinunitan mo ng damit.
Agad na tumayo si Marco, puno ng pagsisisi. Lola, pasensya na po. Nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya. Tinitigan siya ni Teresita ng matagal bago nagsalita ng marahan. Nagkamali ka nga, iho. Pero bata ka pa. Ang pagkakamali ay maaaring maging aral kung handa kang maging tapat. Tapat, tanong ni Marco ng mahina. Alam mo kung sino ang nag-utos sa'yo noon, hindi ba? Yumuko si Marco. Yung hep ko po. Sabi niya kailangang malinis ang lugar bago magkaroon ng inspeksyon. Sumunod lang po ako, Lola. At yan ang problema, sabi ni Teresita. Minsan, ang pinakamarumi ay hindi yung nasa lansangan, kundi yung nasa likod ng mga mesa. Tumingin si Marco sa kanya, naguguluhan. Sino po ba talaga kayo? Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresita. Bukas, malalaman mo. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Marco na nakatayo pa rin, tulala. Ngunit sa kanyang puso, isang halo ng takot at pag-asa ang nagsimulang sumibol. Marahil, sa unang pagkakataon, makikita niya ang katarungan ng malapitan. Hindi bilang isang manonood, kundi bilang bahagi mismo ng pagbabago. Kinabukasan, nangyari nga ang biglaang inspeksyon. Ang opisina ni Major Ramos ay pinasok ng isang pinagsamang team mula sa Camp Crame at Enferpo. Ipinatawag din si Marco bilang saksi. Nang bumukas ang pinto, ang taong namumuno sa investigasyon ay nagpatigil sa kanyang mundo. Si Lola Tuding iyon. Ngunit ngayon, suot niya ang isang kumpletong uniforme ng pulisya, na may ranggong police major sa kanyang dibdib. Kayo po, halos hindi makapaniwalang bulong ni Marco. Tinitigan siya ni Teresita ng may otoridad. Hindi ako pulubi, Corporal Vargas. Opisyal ako. At katutulong mo lang sa amin na buksan ang isang kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa lugar na ito. Nagpanik si Ramos, sinubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga ebidensyang ipinakita, mula sa mga voice recording at bank transfers, ay nagpatahimik sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, ang presinto ay naging sentro ng isang malaking rebelasyon. Si Marco ay nakatayo lamang, hindi makagalaw, sa pagitan ng hiya at ginhawa. Alam niyang malaki ang kanyang pagkakamali, ngunit mas malaki pa pala ang katotohanan. At sa dulo ng silid, tiningnan siya ni Teresita at marahang sinabi, tandaan mo, iho, ang respeto ay hindi para sa posisyon. Ang respeto ay para sa pagkatao. Noong araw na iyon, ang hangin sa presinto ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang pinto ng opisina ni Major Ramos ay mahigpit na nakasara, ngunit ang mga boses sa loob ay malinaw na naririnig, ang matatag na tono ng investigador mula sa Camp Crame, ang mababang boses na puno ng pagsisisi ni Marco, at ang nakabibinging katahimikan mula sa mga miyembrong napagtanto na ang matagal na nilang itinatago ay nabunyag na. Si Major Teresita Reyes ay nakatayo sa gilid ng silid, ang mukha ay walang ekspresyon. Hindi siya ang tipo ng taong nagagalak sa tagumpay, ngunit sa araw na iyon, mayroong kakaibang kasiyahan na makitang sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Major Ramos, mayroon kaming ebidensya ng isang bank transfer na nagkakahalaga ng 3 milyong piso mula sa isang proyektong panlungsod na hindi na itala sa opisyal na ulat. At lahat ng ito ay ginawa sa ilalim ng iyong utos, sabi ng investigador sa malamig na tono. Sinubukan ni Ramos na ngumiti ng pilit. Hindi yan para sa personal na gamit, sir. Operational funds lang yan. Ngunit ang pondo ay pumasok sa iyong personal na bank account. At ang utos na linisin ang kalsada mula sa mga palaboy. Ikaw mismo ang nagpadala. Mayroon kaming recording, sabat ni Teresita habang itinaas ang isang flash drive. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tinitigan siya ni Ramos ng masama at saka bumuntong hininga. Kaya pala. Hindi ka pala pulubi. Dapat pala naghinala na ako sa simula. Tiningnan siya ni Teresita ng may kahinahunan. Hindi ako ang nanloko, Major. Ikaw ang nanloko sa taong bayan gamit ang iyong posisyon. Muling tumahimik ang silid. Si Marco, na nakaupo sa silya ng saksi, ay yumuko ng husto. Hindi pa rin niya lubos na matanggap ang katotohanang ang marungis na matandang kanyang ininsulto ay isang opisyal ng pulisya na mas mataas pa ang ranggo kaysa sa kanya. Pagkatapos ay lumingon si Teresita kay Marco. Corporal Vargas, nagbigay ka ng tapat na testimonya.
Itatala iyan sa ulat. Ngunit kailangan mo pa ring sumailalim sa isang ethical investigation para sa iyong mga ginawa. Dahan-dahang tumango si Marco. Handa po ako, ma'am. Alam ko pong nagkamali ako. Tinitigan siya ni Teresita ng matagal bago magsalita ng mahinahon ngunit matatag. Mabuti yan. Ang pagkakamali ay napapatawad kung mayroon kang tapang na managot. Pero huwag mo nang ulitin. Ang kapangyarihan ng pulis ay wala sa batuta o sa uniforme, kundi sa paraan ng kanyang pagtrato sa kapwa-tao. Ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa dibdib ni Marco. Tumingin siya kay Teresita na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Salamat po, ma'am. Pangako, magbabago na po ako. Noong gabing iyon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbubunyag ng kaso ng Kotong at pang-aabuso sa kapangyarihan. Isinulat ng media, pulis na nag-viral, bahagi pala ng intelligence operation, network ng korupsyon sa presinto sa Quiapo, na buwag. Ang mga mamamayan na dati ay sa comment section lang nagagalit ay nakaramdam na ngayon ng ginhawa. Kaya pala kalmado lang si Lola noong sinisigawan siya, sabi ng isang tindera sa ilalim ng tulay na may ngiti sa labi. Intel pala. Samantala, sa kanyang simpleng inuupahang bahay, si Marco ay nakaupong mag-isa, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang video niya na dating viral ay muling na-upload, ngunit may ibang naratibo na, aroganting pulis, naging saksi sa pagbubunyag ng korupsyon. Ang komento ng publiko ay nagsimulang magbago. Mayroon pa ring mga nang iinsulto, ngunit marami na rin ang pumupuri sa kanyang katapangan na aminin ang pagkakamali. Sa kalagitnaan ng gabi, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Tandaan mo ang sinabi ko, hindi lahat ng marumi ay hamak. Teresita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na niya ang tamang direksyon. Ilang araw ang lumipas, sa isang training room sa loob ng kampo ng pulisya, inanyayahan si Teresita na magbigay ng isang sesyon para sa mga bagong recruit. Sa harap ng silid, nakatayo siya, suot ang kanyang malinis na uniforme, ang mukha ay seryoso ngunit palakaibigan. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang kapangyarihan ay isang instrumento para katakutan kayo, sabi niya habang tinitingnan isa-isa ang mga batang mukha sa silid. Ngunit gusto kong tandaan ninyo ang isang bagay, ang kapangyarihan na walang malasakit ay magbubunga lamang ng takot. At ang takot ay hindi ang paraan para mapanatili ang kaayusan. Lahat ay tahimik na nakikinig. Sa gitna nila ay nakaupo si Isidro Marco Vargas, na may malinis na uniforme, mas kalmadong mukha, at isang disciplinary record na ngayon ay ginagawa niyang aral sa buhay. Nagpatuloy si Teresita. Nagpanggap ako bilang isang palaboy. Nakita ko mismo kung paano natin tratuhin ang mga taong itinuturing na walang halaga. Ngunit doon sinusubok ang tunay na katarungan. Hindi sa mga conference room, kundi sa mga lansangan. Pagkatapos ng sesyon, nilapitan siya ni Marco. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat dahil hindi ninyo ako kinamuhian. Umiti si Teresita. Hindi kita kinamuhian, iho. Gusto ko lang matuto ka. Dahil balang araw, kayo ang papalit sa amin. Ilang buwan ang lumipas. Si Major Ramos ay opisyal na sinibak sa serbisyo at sumailalim sa prosesong legal. Ang network ng Kotong sa ilalim niya ay nabuwag at ilang maliliit na opisyal ang nadamay. Ang T-Operation Concrete Mask ay idineklarang matagumpay. Ngunit para kay Teresita, ang tagumpay ay hindi tungkol sa mga parangal o balita satsi. Madalas siyang bumabalik sa ilalim ng tulay kung saan nagsimula ang lahat. Hindi bilang isang intelligence officer, kundi bilang isang ordinaryong tao. Minsan, umuupo siya doon, nagbabahagi ng pagkain sa mga taong lansangan na patuloy na nakikipaglaban sa hirap ng buhay sa lungsod. Ma'am, kung pulis po kayo, bakit po kayo bumabalik dito? Tanong ng isang batang palaboy. Umiti si Teresita. Dahil ang katarungan ay hindi lang para sa mga nasa malalaking gusali. Minsan, ang mga pinakanangangailangan nito ay yung mga nasa gilid ng kalsada. Tumango ang bata at niyakap ang kahon ng pagkain na may tapat na paggalang sa kanyang mga mata. Samantala, si Marco ay inilipat sa isang traffic unit sa labas ng Maynila, sa Caloocan. Hindi na siya kasing init ng dati.
Sa tuwing makakakita siya ng matandang tumatawid sa kalsada o isang mangangalakal na dumadaan, lagi niyang naaalala ang araw sa ilalim ng tulay na iyon. Isang hapon, habang tinutulungan ang isang lola na tumawid, isang bata sa malapit ang sumigaw, "Mamang pulis, di ba kayo po yung viral?" Yung dati masungit sa lola, pero ngayon mabait na. Ngumiti lang si Marco at ginulo ang buhok ng bata. "Nak, dati nagkamali si kuya, pero ngayon natututo na akong maging tao muna bago maging pulis." Tumawa ang bata at kumaway. At sa loob-loob ni Marco, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagbabago. Ngunit sinimulan na niya ito. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap si Teresita ng isang brown na sobre sa kanyang mesa. Sa loob, mayroong isang sulat kamay na may maikling mensahe, "Salamat po sa pagmulat ng aking mga mata. Nag-aaral pa rin po ako, Maam." Marco. Binasa ni Teresita ang sulat na may ngiti ng pagmamalaki. Alam niyang hindi lahat ay nagbabago ng ganoon kabilis, ngunit kahit isang kaluluwa lang ang nailigtas mula sa kayabangan, sapat na iyon para maging isang tagumpay. Noong gabing iyon, isinara niya ang folder ng ulat ng T-Operation Concrete Mask at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa malayo, at ang tunog ng azan para sa isya ay marahang narinig mula sa isang maliit na moske malapit sa kanilang opisina. Ibinulong niya sa kanyang sarili, ang katarungan minsan mabagal dumating. Pero kapag dumating, walang makakapigil. At sa likod ng katahimikang iyon, ang Maynila ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Maingay, puno ng mga kwento, ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting katapatan. Ang langit sa umaga sa Maynila ay kulay abo, ngunit para kay Teresita, ang kulay na iyon ay nagbibigay ng kapayapaan. Nakatayo siya sa maliit na balkonahe ng kanyang quarters, pinagmamasdan ang trapiko na nagsisimula ng bumigat. Ilang buwan na ang lumipas mula nang isara ang Key Operation Concrete Mask. Ngunit para sa kanya, ang kwento ay hindi pa talaga tapos. Araw-araw, nakakatanggap pa rin siya ng mga mensahe mula sa mga mamamayan, mamamahayag, at maging sa mga kapwa pulis na na-inspire sa kanyang pagpapanggap. Sa araw na iyon, nakatakda siyang tumanggap ng isang parangal mula sa Regional Director para sa kanyang serbisyo sa pagbubunyag ng network ng Kotong. Ngunit hindi kailanman naging mahilig si Teresita sa mga seremonya. Ang importante, tapos ang trabaho, sabi niya sa kanyang kasamahan sa intelligence na si Ben, na sumundo sa kanya. "Kakaiba ka talaga, Maam." Yung iba, tuwang-tuwa sa parangal, "Ikaw gusto nang umuwi agad," biro ni Ben habang tumatawa. Ngumiti si Teresita. "Hindi ako nagtatrabaho para sa plaque, Ben. Nagtatrabaho ako para hindi na matakot ang mga tao sa uniforme ng pulis." Nagtungo sila sa Camp Crame. Maikli lang ang seremonya. Tinanggap ni Teresita ang parangal ng mahinahon at walang maraming sinabi. Ngunit ang palakpakan mula sa kanyang mga kasamahan ay nagpayuko sa kanya ng bahagya. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa pagkaantig. Pagkatapos ng seremonya, umupo siya sa isang kantina sa likod, umiinom ng mainit na tsaa. Sa kanyang harapan, isang binatang lalaki ang lumapit na may dalang 2 kahon ng kanin. "Maam, pwede po makiupo." Itinaas ni Teresita ang kanyang tingin. Si Marco pala iyon. Ngayon ay may bago ng uniforme at mas matatag na itsura. "Marco, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita." Ngumiti si Marco. "Mas mabuti po, Maam. Inilipat ako sa Caloocan at ngayon kasali ako sa isang community outreach program. Gumagawa kami ng mga aktibidad para sa mga batang lansangan." Tumango si Teresita, ang kanyang mga mata ay nagningning. "Magaling. Yan ang tunay na pulis. Nag-aalaga ng tao, hindi lang ng batas." Tinitigan siya ni Marco at marahang nagsalita, "Naaalala ko pa po yung araw na sinabi ninyong hindi lahat ng marumi ay hamak. Ngayon, naiintindihan ko na po ang ibig sabihin noon. Dahil dati, akala ko ang pagiging pulis ay tungkol sa otoridad. Tungkol pala ito sa puso." Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Teresita. Kung lahat ng pulis ay ganyan mag-isip, siguro hindi ganito katigas ang lungsod na ito. Kumain sila ng tahimik. Sa kanilang paligid, ang kapaligiran ay maingay ngunit masaya. May mga tawanan mula sa mga batang opisyal, tunog ng mga kutsara sa plato,
at mga magagaang kwentuhan na nagpapahiwatig na ang buhay ay nagpapatuloy. Noong hapon, nagpasya si Teresita na bumisita muli sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Mas malinis na ngayon ang lugar, ngunit mayroon pa ring ilang mahihirap na tao na sumisilong mula sa init at ulan. Nagdala siya ng ilang kahon ng pagkain at tubig. Isang matandang lalaki na nakakilala sa kanya ang bumati. Si Maam Teresita, dumalaw na naman. Nako, andito na ang mabait na pulis. Umiti si Teresita. Hindi po ako naparito bilang pulis, Tay. Gusto ko lang pong kumustahin kayo. Umupo siya kasama nila, nagbabahagi ng pagkain. Sa gitna ng mga simpleng tawa at kwentuhan, mayroong isang pakiramdam ng pagiging malapit na hindi maipaliwanag ng ranggo o posisyon. Isang bata ang nagtanong, Maam, kung maraming pulis na katulad ninyo, wala na po bang masasamang tao? Tinitigan ni Teresita ang bata ng matagal, at sa kamarahang sumagot, laging may masasamang tao, na. Pero hanggat may mga mabubuting tao na mailakas ng loob, hindi matatalo ang mundo. Tumango ang bata at niyakap ang kanyang pagkain na may malaking ngiti. Gabi na at bumuhos ang malakas na ulan. Si Teresita ay nakaupo pa rin sa loob ng kanyang service vehicle, ayaw pang umuwi. Pinagmasdan niya ang mga patak ng ulan sa salamin na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang takot, ang pang-iinsulto, at ang mga mapanghusgang tingin noong siya ay nagpapanggap. Ngunit doon niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng kanyang trabaho. Ang tumingin mula sa ibaba para maintindihan ang nasa itaas. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang commander. Bagong operasyon sa susunod na linggo. Target, mga preman na nakauniforme sa isang terminal sa Caloocan. Handa ka na ba, Major? Umiti si Teresita. Laging handa, sir. Alam niyang ang mga ganitong gawain ay hindi matatapos. Laging may mga bagong mukha na kailangang bantayan, mga sistemang kailangang ayusin, at mga maliliit na taong kailangang ipagtanggol. Ngunit alam din niya na bawat maliit na hakbang ay maaaring magdulot ng pagbabago. Ilang araw pagkatapos, isang online news site ang naglathala ng isang artikulo na may pamagat, ang babaeng intel sa likod ng viral operation, nagturo sa mga pulis tungkol sa konsensya. Isinalaysay ng artikulo ang kanyang kwento ng simple, walang sensasyon, walang labis na pagkabayani. Kwento lamang ng isang taong naglakas loob na labanan ang kayabangan gamit ang pag-unawa. Ang mga komento ng publiko ay puno ng papuri. Marami ang nagsabi na dahil sa kwentong iyon, muli silang naniwala sa mga alagad ng batas, isang bagay na bihirang mangyari. Ngunit para kay Teresita, ang pinakamagandang komento ay mula sa isang maikling mensahe ng isang ordinaryong mamamayan. Maam, dati po takot ako sa pulis. Ngayon po, gusto kong maging pulis ang anak ko na katulad ninyo. Natigilan siya ng matagal dahil sa mensaheng iyon. Sa katahimikan, bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Kung kahit isang tao lang ang muling maniwala, hindi na sayang ang lahat ng ito, bulong niya. Ilang buwan pa ang lumipas, si Imelda Marco Vargas ay naimbitahan sa isang elementary school sa kanyang lugar na sakop para magbigay ng isang lecture. Sa gitna ng sesyon, isang mag-aaral ang nagtanong, Sir, bakit po ninyo gustong maging pulis? Ngumiti si Marco. Naalala niya ang mukha ni Teresita, ang mahinahon nitong boses, at ang araw kung kailan nagbago ang lahat. Gusto kong maging pulis para hindi na matakot ang mga maliliit na tao, at para hindi ko makalimutang maging tao. Nagpalakpakan ang mga guro at mag-aaral. At sa isang sulok ng silid, isang malaking poster ang nakasulat, ang pulis ay para sa tao, hindi ang tao para sa pulis. Sa ibang lugar, isinara ni Teresita ang huling folder ng kanyang ulat. Naglakad siya palabas ng opisina, tinitingnan ang dapit hapon sa kanluran. Ang tunog ng azan para sa Maghrib ay marahang narinig, kasabay ng ingay ng mga sasakyan na hindi humihinto. Ngumiti siya at bumulong, ang Maynila, hindi kailanman magiging perpekto. Pero hanggat may mga naglalakas loob na maging tapat, may pag-asa pa ang lungsod na ito. Dinala ng hangin ng hapon ang amoy ng basang lupa, at ang kanyang mga yapak ay dahan-dahang naglaho. Sa likod ng uniforme at alikabok ng kalsada, si Teresita ay hindi lamang isang pulis. Siya ay isang maliit na salamin ng